Ipinakita sa simula ng movie si Laura na nalulungkot dahil sa pagkawala ng kanyang anak na si Caleb na isang sundalong namatay sa gyera sa Afghanistan. Pagkatapos ay binisita siya ng isang lalaki na ang pangalan ay David, isa siyang dating sergeant ng US Army at sinabi niya na kaibigan siya ni Caleb. Malugod siyang pinatuloy ni Laura nang sabihin ni David na si Caleb ang nagpapunta sa kanya sa bahay, at naiyak si Laura nang marinig ang huling mensahe ng namatay niyang anak na mahal sila nito. Kaya't nakonsensya si David dahil nalungkot si Laura. Nagpasalamat si Laura sa kanya sa paghatid ng mensahe mula kay Caleb at sinabi nito na maaari kang manatili dito sa bahay hanggat gusto mo. Pagkatapos ay nagpaalam ang anak na babae ni Laura na si Anna na papasok na sa trabaho. Ipinakilala ni Laura si David kay Anna bago ito umalis ng bahay. Samantala ay nasa eskwelahan pa din ang nakababatang kapatid ni Caleb na si Luke. Si Luke ay isang tahimik na estudyante at walang kaibigan, kaya naman lagi siyang target ng mga pambubuli ng kanyang mga kaeskwela. Bago umuwi ay biglang isinubsob ng mga bully ang kanyang muka sa locker ng eskwelahan. Pagka-uwi niya sa bahay ay nagpakilala si David sa kanya bilang kaibigan ni Caleb, at tinanong siya ni David nang makita nito ang pasa sa kanyang muka. Ngunit nagsinungaling si Luke at sinabi na aksidente lang niyang natamaan ang kanyang muka habang naglalaro ng football. Ilang sandali ay dumating na sa bahay si Spencer, ang asawa ni Laura. Katulad ni Laura ay malugod na tinanggap ni Spencer si David at pinayagan niyang manatili si David sa bahay hanggat gusto nito, at sa kanilang pag-uusap ay sinabi ni Spencer kay David ang tungkol sa problema niya sa trabaho, samantala ay sinabi ni Anna sa kanyang boyfriend na si Zeke ang tungkol kay David. Kinabukasan ay nagulat si Luke dahil bigla siyang sinundo ni David sa eskwelahan, dahil hindi pala naniniwala si David sa sinabi ni Luke tungkol sa mga pasa nito sa muka, at hiniling niya na ituro ni Luke ang mga bully na umaapi sa kanya, kaya't itinuro ni Luke ang isang grupo ng mga estudyante na madalas na nambubuli sa kanya. Pagkatapos ay sinundan nila ang mga ito sa isang bar, kung saan ay binilan niya ng mga pinakamamahaling inumin ang mga bully, ngunit dahil nainsulto ang mga ito ay binuhusan nila ng alak sa muka si David. Pagkatapos ay pinagtulungan nila si David, ngunit binugbog lang sila nito. Pagkatapos ay ginamit ni David ang kanyang kaalaman sa batas at sinuhulan niya ang bartender upang hindi nito i-report ang nangyari sa bar, at sinabi niya kay Luke na labanan mo ang lahat ng mga nang-aapi sa'yo. Isang gabi ay nagpunta si Anna at David sa isang Halloween party sa bahay ng isang kaibigan ni Anna. Pagkatapos ay ipinakilala ni Anna si David kay Zeke at sa kanyang mga kaibigan na sina Kristen at Craig, at naging magkakaibigan silang lahat. At sa kalagitnaan ng party ay biglang dumating ang ex ni Kristen at nanggulo ito, ngunit bigla siyang ilumpog sa dingding ni David at inilabas na ito ng kanyang mga kaibigan. Dahil humanga sa kanya si Kristen kaya't inaya siya nito sa kwarto. Pagkalabas ay nilapitan ni David si Craig at tinanong niya ito kung saan siya makakabili ng baril. Tinanong siya ni Craig kung para saan ang baril, ngunit sinabi ni David na siya ay isang sundalo kaya't mahilig siya sa mga baril. Sinabi ni Craig na may kilala akong nagbebenta at ipapakilala kita sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Craig na igayak mo na ang pera. Pagkatapos ay umuwi na sina David at Anna. Kinabukasan ay narinig ni Anna si David sa telepono at nakaramdam siya ng kakaiba sa pinag-uusapan ng mga ito, kaya't nag-umpisa na siyang maghinala kay David. Sinubukan niyang maghanap ng impormasyon tungkol kay David. Una ay nakipag-ugnayan siya sa base militar para kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni David. Nangako ang militar na iimbestigahan nila si David upang maibahagi ang impormasyon kay Anna. Pagkakuha ng report kay David ay isang pribadong kumpanya ang tinatawag na KPG na pinamumunuan ni Major Carver, at bumuo ito ng isang team ng Special Force at nagtungo sila sa bahay ng Peterson, at sa wakas ay nabunyag na ang totoong David Collins pala ay namatay na, at ang David na nakatira ngayon sa bahay ng mga Peterson ay isang taong nagbabalat kayo, ngunit hindi nila alam kung ano ang dahilan nito upang guluhin ang mga Peterson. Samantala ay ipinakita ang pagbili ni David ng baril sa lalaking kakilala ni Craig, at kasama din niya si Craig doon. Matapos ipakita ang pera ay ipinakita na nang nagbebenta ang ilang mga baril, at hiniling nito sa kanya na subukan ang mga ito isa-isa, ngunit hindi nila inaasahan na wala palang balak si David na bilhin ang mga baril. Pinatay ni David ang nagbebenta at pati na din si Craig, at pagkatapos ay pinagkukuha niya ang mga baril. Samantala ay nakatanggap si Anna ng impormasyon mula sa base militar na ang David na nakatira sa kanilang bahay ay ibang tao, dahil namatay na ang tunay na David Collins, kaya't agad niyang sinabi ito sa kanyang mga magulang, ngunit hindi naman naniwala ang mga ito sa kanyang sinabi. Pagkatapos ay balak niyang patunayan ang kanyang mga hinala kay David sa pamamagitan ng pagnanakaw ng cellphone nito, upang makuhanan niya ng picture ang mga number na tinatawagan ni David kamakailan.
Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Zeke na nagsasabing may pumatay kay Craig at sinisi siya nito, at sa wakas ay nabunyag na ang boss pala ni Spencer sa trabaho ay ang pinatay ni David na nagbebenta ng baril. Kinagabihan ay isiniwalat ni Anna ang pagkakakilanlan ni David Collins sa harap ng kanyang pamilya, gayunpaman ay kinumbinsi ni David sina Laura at Spencer sa kanyang mga matatamis na salita, at ipinakita ang kanyang kwintas na pagkakakilanlan bilang isang sundalo, kaya't hindi pinansin ni Laura at Spencer si Anna at mas naniwala pa sila sa mga sinabi ni David, na ikinairita ni Anna na determinadong ilantad ang lahat ng kabulukan tungkol kay David. Habang hinahatid si Luke sa eskwelahan ay sinabi ni Anna na alamin mo kung anong numero ang denial ni David sa cellphone mo, samantala ay pumasok sa bahay si David upang tulungang maghango si Laura ng mga damit. Pagkaalis ni David ay dumating si Major Carver at ang kanyang special force upang tanungin si Laura tungkol kay David, at sinabi ni Laura na nasa bahay si David, ngunit bigla silang inatake ni David dahil inaasahan pala nito ang kanilang pagdating, kaya't nagpalitan sila ng mga putok. Sinubukang protektahan ni David si Laura ngunit tumakbo ito palayo ng bahay. At nagtamo ng bala sa hita si David, ngunit mabilis niyang binalutan ang kanyang sugat at napatay ang lahat ng member ng Special Force maliban kay Carver. Nakita ni David si Laura na nagtatago sa kusina na tila naguguluhan sa mga taong gustong pumatay sa kanya, kaya tinanong niya si David tungkol dito, ngunit hindi naman siya sinagot ni David, dahil nabunyag na ang kanyang itinatago ay sinaksak niya ng kutsilyo si Laura, at tumakas na doon sakay ng isang van. Habang nasa daan ay napuwing sa mga alikabok si David kaya't nabangga niya ang papauwing si Spencer. Pagkatapos ay binaril niya si Spencer. Nakita ni Carver ang naaksidenteng sasakyan ni David sa daan, ngunit hindi niya alam kung nasaan ito, at hiniling niya sa isang matanda na dumaan sa kalsada na ipahiram sa kanya ang sasakyan nito, upang masundo at mailigtas niya sina Anna at Luke bago sila mapatay ni David. Pagkatapos ay agad na sinundo ni Carver si Anna sa restaurant, at sinabi niya dito ang pagkakakilanlan ni David at ang pagpatay ni David sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ay isiniwalat ni Carver na si David ay isang test subject sa isang medical experiment ng militar, na ipinogram upang patayin ang sinumang maaaring maglagay sa panganib ng kanyang pagkakakilanlan. At agad na tinawagan ni Anna si Luke upang maghanda ito sa Halloween party sa kanyang eskwelahan. Samantala ay dumating si David sa restaurant, tinanong niya si Kristen kung nasaan si Anna, pagkatapos ay binaril niya ito at pinasabugan ng granada ang restaurant dahil nagduda siya kay Kristen, at agad siyang umalis upang patayin si Luke sa eskwelahan. Samantala ay nakarating na sina Anna at Carver sa eskwelahan, at pumasok sila sa isang haunted house kung saan ay nakita nila si Luke na naglilinis. Ngunit biglang pinatay ni David ang lahat ng mga ilaw upang patayin silang lahat doon, kaya't nagmadali silang sumunod sa teacher ni Luke, ngunit agad naman silang nakita ni David at pinatay niya ang teacher ni Luke. Nang makita ito ay sinabihan ni Carver ang magkapatid na tumakas na habang nilalabanan niya si David, ngunit hindi pa din napigilan ni Carver si Luke at napatay siya ni David. Samantala ay nakita na nila Anna ang daan palabas, ngunit inilak naman ito ni David ng mga kadena, kaya't nakulong sila doon. Sinabi ni Anna kay Luke na magtago habang nilalabanan niya si David. Ayaw ni Luke, ngunit nang sabihin ni Anna na pinatay ni David ang kanilang mga magulang kaya't sumunod na din ito, at nagtago habang hawak ang kutsilyong ibinigay ni David sa kanya. Pagkatapos ay hinarap na ni Anna si David at binaril niya si David gamit ang baril ni Carver, ngunit nakabangon pa din si David at sinaksak siya nito sa hita at sinakal. Pagkatapos ay biglang dumating si Luke at sinaksak niya sa likod si David, kaya't nakawala na si Anna kay David. Sa halip na magalit ay ipinagmalaki ni David si Luke at sinabing ginawa mo ang tama, at binigyan niya ng thumbs up si Luke bago siya mawala ng malay. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga pulis, ambulansya at mga bumbero, at kinuha na nila ang magkapatid na natroma sa insidente. Habang nakaupo sila sa ambulansya ay narinig nila sa mga bumbero na dalawang bangkay lang ang natagpuan sa loob. Pagkatapos ay nakita nila ang isang bumbero na humarap sa kanila, at ito pala ay si David na nagkunwaring bumbero upang makatakas ng palihim sa pinangyarihan. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.